Ang Pilipinas, isang bansang sagana sa kasaysayan at masiglang kultura, ay patuloy na nakikipaglaban sa isang malawakang problema, ang korupsyon. Ang isyung ito, na malalim ang ugat sa sistema ng politika ng bansa, ay nakahadlang sa kanyang pag-unlad sa loob ng maraming dekada. Mula sa pinakataas na posisyon sa gobyerno hanggang sa mga lokal na opisyal, ang korupsyon ay naging isang sistematikong issue na sumisira sa tiwala ng publiko at pumipigil sa paglago ng ekonomiya. Ang mga kamakailang kaso na kilalang-kilala, kasama na ang mga paratang laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ay nagpapakita ng patuloy na problema at ang epekto nito sa lipunang Pilipino. Ang korupsyon ay may iba't ibang anyo, mula sa lagay at pangingikil hanggang sa kronyismo at direktang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang kulturang ito ng kawalan ng pananagutan ay lumikha ng isang sistema kung saan bihira ang hustisya at ang mga nasa kapangyarihan ay madalas na gumagawa ng hindi naaayon sa batas. Ang kawalan ng hustisya ay nagdulot ng pagkadismaya sa mga Pilipino na marami sa kanila ang nakakatanggap na ang korupsyon ay isang malungkot na bahagi ng buhay sa Pilipinas. Ang mga epekto ng malawakang korupsyon na ito ay napakalawak. Pinanghihinaan nito ang loob ng mga dayuhang mamumuhunan dahil ang mga negosyo ay nag-aalangan na magnegosyo sa isang lugar kung saan ang transparency at patas na pakikitungo ay hindi sigurado. Ang kawalan ng pamumuhunan ay pumipigil sa pag-unlad ng ekonomiya na lalong nagpapalala sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng Pilipinas. Dagdag pa rito, sinisira ng korupsyon ang mga institusyong dapat sanay nagsisilbi sa publiko na humahantong sa pagbaba ng kalidad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at iba pang mahalagang serbisyo. Para maintindihan ang lalim ng korupsyon sa Pilipinas, kailangan nating balikan ang pinagmulan nito sa kasaysayan. Ang nakaraang kolonyal ng bansa, lalo na noong panahon ng mga Espanyol, ay nagtatag ng isang sistema kung saan ang kapangyarihan at kayamanan ay hawak lamang ng ilan. Ang sistemang ito, na kilala sa pagtangkilik at paboritismo, ay nagbigay daan para lumago ang korupsyon. Pagkatapos ng kalayaan, nahirapan ang Pilipinas na alisin ang korupsyon. Ang mga sumunod na administrasyon, kahit sinubukan nilang solusyonan ang problema, ay madalas na nahuhulog sa parehong sistema ng pagtangkilik at pagpapayaman sa sarili. Ang rehimeng Marcos, lalo na, ay naging kilala dahil sa laganap na korupsyon, kung saan bilyon-bilyong dolyar ang umano'y ninakaw mula sa kaban ng bayan, na nag-iwan ng malaking peklat sa kasaysayan ng bansa. Ang pagbagsak ni Marcos noong 1986 ay nagdala ng pag-asa para sa pagbabago, kasama ang mga pangako ng transparency at pananagutan. Gayunpaman, kahit may ilang pag-unlad na nangyari, nagpatuloy pa rin ang sistematikong korupsyon. Ang mga nakasanayang network ng pagtangkilik, mahinang institusyon at kawalan ng parusa ay patuloy na humahadlang sa mga pagsisikap na puksain ang malalim na ugat na problemang ito. Ang mga kamakailang paratang laban kay Vice Presidente Sara Duterte, anak ng kontrobersyal na dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagpapakita ng patuloy na laban kontra korupsyon sa Pilipinas. Inakusahan ng maling paggamit ng milyon-milyong piso sa confidential funds, ang kaso ni Duterte ay nagdulot ng galit at mga panawagan para sa pananagutan. Ang kanyang matapang na tugon, kasama na ang mga akusasyon laban sa kanyang mga kalaban sa politika, ay lalong nagpapakita ng hirap sa pagsugpo sa korupsyon sa loob ng mga politiko ng bansa. Ang kaso ni Duterte ay nagpapakita ng malalim na ugat ng political patronage sa Pilipinas. Ang mga political dynasty, tulad ng mga Duterte, ay madalas na pinapanatili ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang komplikadong network ng mga alyansa, pabor, at minsan, pananakot. Ang sistemang ito ay nagpapalakas sa isang kultura kung saan ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa kakayahan, at ang pananagutan ay madalas isinasakripisyo para sa benepisyo sa politika. Ang mga paratang laban kay Duterte, kung mapapatunayan, ay kumakatawan sa isang pagsira sa tiwala ng publiko at isang tahasang pagbalewala sa batas. Ang kanyang kaso ay nagsisilbing paalala sa patuloy na laban para buwagin ang mga network ng patronage at kawalan ng parusa na matagal ng problema ng Pilipinas. Ang pagsugpo sa malalim na ugat na korupsyon sa Pilipinas ay nangangailangan ng isang diskarte na maraming aspeto. Ang pagpapalakas ng mga institusyon, pagtataguyod ng transparency,
at pagbibigay kapangyarihan sa mga mamamayan na papanagutin ang kanilang mga pinuno ay mahahalagang hakbang sa prosesong ito. Ang isang mahalagang reforma ay ang pagpalakas ng kakayahan at kalayaan ng mga institusyong may tungkulin na imbestigahan at usigin ang mga kaso ng korupsyon. Kasama dito ang pagbibigay ng sapat na pondo at proteksyon sa mga ahensya tulad ng Ombudsman at Commission on Audit para makagawa sila ng maayos ng walang panghihimasok ng mga politiko. Ang transparency at pag-access sa impormasyon ay mahalagang sandata rin sa paglaban sa korupsyon. Ang pagpapatupad ng mga batas sa freedom of information at pagtataguyod ng mga open data initiatives ay makakatulong sa mga mamamayan na suriin ang paggastos ng gobyerno at papanagutin ang kanilang mga halal na opisyal sa kanilang mga ginagawa. Panghuli, ang paglinang ng isang kultura ng integridad ay nagsisimula sa edukasyon. Sa pamamagitan ng pagsasama ng civic education sa kurikulum ng paaralan at pagtataguyod ng ethical na pamumuno sa lahat ng antas ng lipunan, maaring masimula ng Pilipinas na buwagin ang kultura ng kawalan ng parusa na nagpahintulot sa korupsyon na lumago ng napakatagal. Ang daan tungo sa hinaharap ay mahaba at mahirap, ngunit sa pamamagitan ng paglaban sa korupsyon, ang Pilipinas ay maaring gumawa ng paraan para sa isang mas magandang kinabukasan para sa lahat ng mamamayan nito.